Samantala, nagkakasakit na po ang ilang batang nasa mga evacuation center sa Tacloban City, Leyte. Problema pa rin kasi hanggang ngayon ang kakulangan ng gamit pang-medikal at mga gamot. Bakibalita tayo kay Victoria Tulad. Matapos makaligtas sa bagyo, nag-aalala naman ngayon si Rhea Ramirez para sa kalusugan ng kanyang anak. Inuubo, sinisipon at hinihika kasi ang bata. Isa si Rhea sa mga evacuee na nagpatingin sa medical mission ng grupong Center for Community Transformation. Iba't ibang klase ng gamot ang kanilang dala, pero dahil walang kuryente, imbes na nebulizer, first aid lang daw ang maibibigay sa bata. Pakulo ng tubig, tapos nagyan ng konting asin para kahit pa may usok, yun ang hiali ng bata. Basang-basa, mabuti nga yung bahay na may boarding house. Doon kami nakapasok sa sa kwarto niya, nakakuha kami ng kumot. Pinunas ko sana ko kasi nangingitim na yung labi, tapos nanginginig na. Ang 50 anyos na si Santos Azores, 3 araw na raw hindi umiinom ng gamot para sa high blood at paglaki ng puso. Sa Remedios Trinidad Romualdez Hospital naman, hindi nawawala ng dialysis patient. Ito lang kasi ang ospital na hindi nasira ng pagbaha, kaya't gumagana pa ang generator at 5 dialysis machine. Nagpadala ng volunteers at medical supply ang Philippine Society of Nephrologists, pero paubos na raw ito at kulang pa rin sa manpower. Meron kaming regular patients na umaabot hanggang 25. Marami na rin pong nag-i-inquire from other places po, gaya ng mga taga Samar, Southern Leyte. Yun, pinapapunta na lang namin dito, ma'am. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakikipag-ugnayan sila sa DOH at DSWD para maiwasang kumalat ang sakit. Tila hindi naman matapos-tapos ang kalbaryo ng paghahanap sa mga nawawalang mahal sa buhay. Marami pa rin ang hindi alam kung nasaan ang kaanak. Sabi ng NDRRMC, nakatukoy na raw ang lokal na pamahalaan ng Tacloban ng pagtatayuan ng bunk houses na magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga residente. Mula rito sa Tacloban, Leyte, Victoria Tulad, GMA News.